Samantala, ito, tuloy natin yung ating diskusyon dito at ngayong umaga sa unang hirit special coverage para po meron kayong gabay. Makasama po natin Senior Superintendent Ruben Chodor Sindak, ang tagapagsalita po ng PNP. Good morning po, Senior Superintendent Sindak. Ayan. Good morning po, Arnold. Opo. Tatanggap tayo ng tawag para diretso na kay Superintendent. Ha? At narito rin si Ginoong Eric Jude Alvia, na Secretary General po ng NAMPREL. Ayan. Magandang umaga po. Welcome po. Magandang umaga rin. Yes, sir. Good morning po. Ayan. Okay. Unahin natin si Superintendent dahil may mga areas of concern, no? Yung mga priority barangays, mga 6,000 ho yata yun, Superintendent? Opo, there are around 6,216 ang medyo tinututukan ng ating PNP. Mga areas of concern lang naman to na binibigyan ng extra attention para sa darating na pagbukas ng poll centers. Wala na tayong hotspot, mali na yung termino na yun. Opo, supposed to the hotspot na parang masama at negatibo ang dating. Dahil these are based on historical information pa naman. So ngayon, kamusta ho yung mga balitang tinatanggap natin sa PNP? Well, magsisimula tayo ng eleksyon na ngayong umaga na ito na with the following environment. Sa gun ban po, nakahuli po tayo ng 593 na katao. Na matigas ang ulo? Opo. Okay. At firearms, nakasabat din tayo ng 492 firearms sa kanila. Nako. Sa liquor ban... Mga legal o illegal ho yun? Iba, sari-sari na yun. Sari-sari na yun. Dahil wala namang visa ngayon ng permit to carry at saka lisensya. Tama. Oh. Okay, and sa liquor ba naman, merong pasaway din ng mga 121 doon sa 4 na rehiyon pa lang yun. Region 3, 4A, Region 11 at NCRPO. Hindi naman yung mga kandidato nagpapainom. Depende. Sana hindi naman. Depende sa pagkahuli. Mga detalye nito nasa ibang ano na yun. At yung ating... nakikitang incidents po ay ang malungkot dito, may 64 incidents na po tayo, of which 22 ang napatay at yung 11 doon ay barangay captain. That is only for the election period, September 28 up to yesterday. Yun. Nako, mataas ba yung figure na yun kumpara sa... Mataas po sa 2010 po. Pero ito kasi ho, as reported pa lang ho Hindi kagaya last 2010 kasi ang unang napaulat 97 incidents. At nung binalidate 25 lang pala ang election related. Okay, may gun ban tayo Meron pa rin Meron pa rin po. Tuloy-tuloy pa rin ang gun ban. Sa ano tayo? At liquor ban, tuloy-tuloy pa rin. Liquor ban, Hanggang mamaya pa yan. Bawal liquor ban. Okay. Ano tayo sa NAMPREL po kay Sir Eric. May mga volunteer din po tayo ngayon. Meron. Pero itong halalan na to, hindi kami humingi ng accreditation sa COMELEC. Dahil pang-lokal nga ito, nakikita rin namin na marami sa aming mga volunteer na may hanggang 4th degree yung relationship. No? So, pinaubayan na namin sa mga local chapters na mag-monitor at mag-organize. Ang babantayan nyo lang ngayon? 40%. Yung sistema pa rin. Sistema pa rin. Balik mano-mano pala tayo ngayon. Mas mahirap, mas masalimuot ito. Nako. 40% ng chapters namin na doon sa mga tinuturing nga na special concerns sa PNP, doon yun ang nakatutok kami. No? Doon sa mga lugar na may impact. Mga ilang volunteers po ito ngayon? Kung kalahati, siguro mga 10,000 lang ito. Pero strategic kasi, ang oras na talagang babantayan mo, oras ng bilangan no? At yung proklamasyon. Okay, yung ating mga violation dyan, may mga sumbong na rin sa inyo? Oo, nung bago pa lang ng election period, meron usually, na dumadating. ano bang mga malikhaing ginagawa ng mga kandidato? Related pa rin dun sa electioneering, no? Yung premature campaigning, no? Nagpaparamdam ng maaga, no? Tapos nagpapaabot na ng mga sari-saring, pwedeng cash, pwedeng in-kind. So vote buying pa rin? Vote buying pa rin. So yun ang matindi. Tapos may mga violence din na nangyayari. Yung duruan, kuminsan, may napapaslang nga. Oo nga. So ito yung mga concerns namin. Kaya ito yung tatlong binabantayan namin ngayon. Besides vote buying, besides election violence, yung proseso ng eleksyon. Napapatupad ba to? Nasusunod ba to? Nasa ayos ba ito? Pareho kayo kanina, sabi nyo, buti na lang walang SK. Bakit po, Superintendent? Anong... kasi mas malawak, mas malawak na naman ang iisipin natin. Actually, itong barangay elections ay volume, marami talaga, di ba? So, there are about 42,068 barangays. And
kung isipin mo, while volume yan, at least nakatutok naman ang PNP. Sabi nyo nga sa demography, mas madali yung bantayan dahil Opo. pababa, no? Yes, sa panig ng PNP, mas manageable to Mas panahon dahil nyo. opo, mas nakafocus po kami doon. Tapos yung higher units po namin, like from the, siyempre ang nakatutok dito yung municipal city police stations, ang mga presinto, no? Presinto yan. Tapos yung provincial offices at saka districts, kaya niyang padalhan ng suporta. At up to the region. In fact, kahit nga ang national headquarters ng Camp Crame, meron kaming over 3,679 Wow. na reactionary standby support force pwedeng i-deploy at any given time. Ayan. Okay, sana maging mapayapa nga. Hanggang mamaya tayo, magkakasama rito at kayo ang co-host namin. Sa mga sumbong ito, diretso na. Actually, hindi lang sumbong, yung mga agam-agam. Baka may manawawala pa rin presinto, tutulungan namin. Meron tayo sa ating GMA News Online na paghanap ng presinto po yan. Katulong natin ng COMELEC. Okay, maraming salamat. Pansamantala muna kina PNP Spokesperson Senior Superintendent Ruben Teodor Sindak. Pwede na muna siyang tawagan, mga radio interview dyan. At si Ginoong Eric Jude Alvia ng NAMPREL. Babalikan natin silang dalawa na mga Ginoo mamaya. Mga kapuso, alas 5:45 na. Tandaan, alas 7 po. Bubuksan na ang mga presinto para simulan ang botohan. Dapat tama. At tiyakin, may dala kayong listahan na ng inyong mga kandidato para mabilis sa inyong pagboto. Yung sariling listahan nyo, hindi yung pagpasok nyo, inaabot ng kung sino-sino.